Mahigit 100 bagong silang na mga pawikan ng sabay-sabay na pinakawalan sa dagat sa Tiwi sa lalawigan ng Albay. Mismong sa baybay ng barangay Maynonong, niluwal at napisa ang mga itlog ng pawikan na kung tawagin ay hawksbill turtle. Magandang senyalis daw yan na magandang tinatawag na biodiversity sa dagat ng Tiwi sa Albay. Kabilang sa mga tinatawag na endangered species o yung lahi na nasa peligrong maubos na ang hawksbill turtle. Kaya para masiguro mabubuhay ang mga batang pawikan na yan, minabuti ng mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources na pakawalan sa dagat sila. Ika-63 araw bilang presidente ng Pilipinas. Inihayag ni Pangulong Noynoy Aquino sa kauna-unahang pagkakataon. Marami daw sa mga naging hakbang ng mga pulis noong Agosto 23 noong na-hostage po yung mga tiga-Hong Kong dun sa Luneta ay taliwas sa napagkasunduan. Kaya ayon sa Pangulo, asahan daw natin na may mga makakastigo. Nakatutok si Lay Alvi. Ngayon lang sinabi ng Pangulo, hindi raw nasunod ang mga tiniyak sa kanya ng PNP habang nagaganap ang hostage taking sa Quirino Grandstand noong isang Lunes. Sa pakikipag-usap daw ng Pangulo kay PNP Chief Jesus Versosa habang nangyayari ang pang-hostage, siniguro raw sa kanya nito na ang elite force ng PNP na Special Action Force o SAF ang sasalakay sa hostage taker kung kakailanganin. Pero ang nangyari, ang SWAT ng Manila Police District ang nanguna sa assault. I was also informed that the NCRPO was there to back up magtibay. I was informed that the SAF would be the primary unit tasked, no? Yung in case there was a need to employ the final option, no? A lot of these things did not happen. And that is part of the subject of the investigation. Why exactly were yung assurances given to me not done? And that is where I will show you corrective actions this week. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga opisyal na maharap sa disciplinary action, ang isang hindi pa tinukoy na opisyal ng NAPOLCOM. Noong nangyayari raw kasi ang pang-hostage, nagbibigay daw ito ng pahayag sa media nang walang pahintulot. Kinailangan pa raw sadyain ni DILG Secretary Jesse Robredo ang hostage site para sawain ng NAPOLCOM officer na ito. While he was talking, he was already shutting the door onto the demands of Captain Mendoza. No, at this was before lunch, if I'm not mistaken. So, parang lalong pinakomplicate yung negotiations. No? Unfortunately, that person, contrary to my wishes, proceeded to become a talking head again in an evening program. So he will be disciplined. Kumpiyansa rin ng Pangulo na hindi aabot ng 2 linggo, lalabas na ang resulta ng investigasyon. We are committed to coming out, even for our own purposes alone, a report that is unassailable. Pinangunahan ng Pangulo ang pagbibigay parangal kanina sa Metrobank 2010 Outstanding Teachers. Imbitado rin sa awarding ceremony si Chinese Ambassador Liu Jianchao, pero hindi raw ito nag-confirm na dadalo. Sa gitna ng mga batikos na ibinabato sa pulisya, ipinagpaliban naman ang awarding sa Outstanding Policemen, bagay na ayaw bigyang kulay ng mga organizer. Lay Alves, Nakatutok, 24 oras. Susunod! Jackie Chan, nag-story sa mga kapwa Chinese sa naging pahayag niya tungkol sa hostage taking sa Pilipinas. Si Venus Ran naman, anong payo kaya ang natanggap mula kay Pangulong Aquino? At Survivor Philippines Celebrity Showdown, pinanood na palabas kagabi. Sino kaya ang manok ng mga tumutok? Susunod na yan dito sa 24 oras.